Si Cry ang pinuno ng pinakamalakas na angkan sa mundo, ang nagdalamhati na kaluluwa, at siya ay malawak na iginagalang para sa kanyang karunungan at kapangyarihan, ngunit sa katotohanan, siya ay isang ganap na mahina, at nais lamang na makahanap ng isang paraan upang huminto sa kanyang trabaho. Nakita namin si Cry na nakatayo sa linya sa isang treasure hunter clan meeting, at mukhang ayaw niya talaga dito, pero wala siyang choice. Ang mga treasure hunter sa mundong ito ay karaniwang mga celebrity dahil ginalugad nila ang mga treasure vault sa buong mundo at nanganganib ang mga ito laban sa mga multo. Lahat ay walang health insurance. Ito ay isang mapanganib na trabaho, ngunit ang pangako ng katanyagan at kayamanan ay nag-uudyok sa dose-dosenang mga tao na maging treasure hunters bawat taon, at sa layuning iyon, sila ay madalas na sumali sa isang clan tulad ng First Steps, na malawak na kilala sa kabisera bilang isa sa pinakamahusay kailanman, umiral. Binubuo ito ng isang koleksyon ng mga partido na nagsasama-sama upang tumulong sa isa't isa, at ang dahilan kung bakit napakaraming tao dito upang sumali ay dahil maliban kung ang iyong pangalan ay Jinwoo, may limitasyon sa kung gaano kalayo ang maaari mong makuha bilang isang solo hunter. Sinisikap ni Cry na tapusin ito nang hindi napapansin ang kanyang sarili, ngunit sa kawalan, nagsimulang magsalita ang babae sa likod niya at nagtanong kung narito siya para sumali sa isang party. Sinusubukan ni Cry na gamitin ang lumang taktika na hindi siya papansinin hanggang sa makalayo siya, ngunit bago niya ito namalayan, naglakad na ito sa harapan niya at nagpapakilala na. Ang kanyang pangalan ay Ruta at siya ay isang level 3 na mangangaso, kaya iniabot niya ang isang kamay kay Cry, ngunit tumanggi itong makipagkamay sa kanya, bagamat ibinigay niya ang kanyang pangalan. Nadismaya si Ruta na hindi nakipagkamay si Cry sa kanya, ngunit nalampasan niya ito at nagsimulang magsalita patungkol sa kanyang sarili. Siya ay nag-iisa sa Pangangaso hanggang ngayon, ngunit nakatagpo siya ng isang vault na tinatawag na White Wolf Den, at hindi niya ito kinaya ng mag-isa, kaya gusto niyang sumama sa isang party. Sa sandaling iyon, tumalikod ang lalaki sa kanilang harapan at sinabi kay Ruta na dapat niyang subukang sumakay sa mga vault na kasing delikado ng White Wolf Den, habang siya ay nasa level 3 pa lang. He smirks and calls her an inexperienced amateur because even if she's level 3, basically beginner pa rin siya kumpara sa ibang professional hunters out there. Habang lalong umiinit ang pagtatalo, talagang nagalit si Ruta at talagang hiniling ni Cry na manatili siya sa bahay para hindi siya nasangkot sa kanila. Inilabas ni Ruta ang kanyang mga kutsilyo at akmang sasalakayin ang lalaki, ngunit bago siya gumawa ng anuman, isang gwardya ang lumapit at ipinaalala kay Ruta na hindi ito ang mga kalye ng London, kaya kung ipagpapatuloy niya ito, siya ay pagbabawalan mula sa clan meeting. Napagtanto niyang nawala ang galit niya saglit, kaya inalis niya ang kanyang mga kutsilyo at humingi ng paumanhin para sa pagsabog, habang sinusubukan ni Cry na kumilos na parang wala siya rito. Maya-maya pa, pumasok si Cry sa clan meeting at kasama pa rin niya si Ruta dahil siya lang ang kilala niya rito. Siya ay namangha sa lahat ng makapangyarihang mangangaso dito at sa totoo lang ay medyo nabigla siya dahil hindi pa siya nakakapunta sa isang lugar na tulad nito. Tinanong niya si Cry kung nakapunta na ba siya rito noon, kaya sinabi niya sa kanya na ito ang ikalimang beses niya rito at naisip ni Ruta na kailangan niyang magsiksik sa pagiging mangangaso kung kailangan niyang patuloy na bumalik sa recruit sa pulong. Sa mga mangangaso, talento ang lahat, kaya kahit isang random na walang sinuman ang maaaring gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili at umakyat sa mga ranggo. Napansin ni Ruta ang isang party na nakasuot ng marangya na kasuotan sa kabilang panig ng silid, kaya tinanong niya si Cry tungkol dito at ipinaalam niya sa kanya na ang party ay tinatawag na Arc Brave, at sa lahat ng mga party na nagre-recruit ngayon, hindi maikakailang sila ang pinakamalakas. Bilang isang grupo, minsan ay nagawa nilang kumpletuhin ang isang level 7 vault na may 6 na miyembro lang, kaya malawak silang iginagalang. At kung ma-scout ka ng kanilang pinuno, si Arc Rodden, medyo garantisado kang magkaroon ng magandang karera sa Hunter, bagamat siya ay medyo mapili sa kanyang pamantayan sa pagpili. Naiintriga si Ruta na matuto pa, kaya nagtanong siya tungkol sa bakanting mesa sa sulok ng silid, ngunit bago pa makapagsabi si Cry ng anuman, lumapit ang lalaki na kanina at sinabi sa kanya na ipapaliwanag niya ang lahat. Hindi talaga gusto ni Ruta ang kanyang tulong pagkatapos ng pagtatalo nila sa labas, ngunit nagpatuloy pa rin si Greg sa pagpapaliwanag at sinabi sa kanya na ang mesa ay kabilang sa partidong nagtatag ng angka na ito, ang mga Griever. Ang party ay isang grupo ng mga mahuhusay na kabataan na dumating sa kabisera ilang taon na ang nakalipas at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili bilang Grieving Souls, ngunit ang hindi alam ng iba ay ang maalamat na party ay binubuo ng mga kaibigan ni Cray noong bata pa. Tila, may mga chismis na lumulutang na ang Grieving Soul Party ay magre-recruit ngayon, ngunit dahil walang laman ang kanilang pwesto,
Ipinapalagay ni Greg na mali ang mga chismis. Noon lang, napansin ng isang batang pumunta dito na umaasang mag-apply sa Grieving Souls Party na wala pa sila. Kaya nagalit siya dahil naniniwala siyang siya ang magiging pinakamalakas na mangangaso sa mundo balang araw, kaya ang tanging partido na nagkakahalaga ang pagsali ay ang Grieving Souls. Natutuwa si Greg sa bata, ngunit walang lakas ng loob si Ruta na magsabi ng anuman dahil mas mataas ang antas ng bata kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, isang batang babae na nagngangalang Tino ang humakbang at handang ikulong ang pulang buhok na bata sa pamamagitan ng karahasan dahil siya lamang ang karapat-dapat na sumali sa Grieving Souls Party. Sinusubukan ng kanyang kapareha na pakalmayan siya dahil hindi ito nagkakahalaga ng paggawa ng isang eksena, kahit na ang pulang buhok ay talagang nakakainis. Para sa isang segundo, mukhang hindi pa sila sapat na huminahon upang maiwasan ang isang away, ngunit pagkatapos ay sumama si Greg sa kanyang unang klase na pag-uudyok, at bigla na lang, ang buong silid ay sumusuporta sa laban. Naka-off na ang lahat ng guwantes kaya magkaharap si Tino at ang bata. Masasabi ni Cray na magiging abala ang mga bagay sa lalong madaling panahon, at ayaw niyang makasama kapag nangyari iyon, kaya hiniling niya kay Ruta na sumama sa kanya sa labas. Nang magsisimula na ang laban, balak na ni Tino na patayin ang bata dahil sa ipinagyayabang, at tatawagan na lang niya si Saul mamaya para pangasiwaan ang mga kasong pagpatay. O hindi bababa sa iyon ang plano hanggang sa naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa malapit, at sa pangalawang pagkakataon na makita niya si Cray, nakalimutan niya ang lahat tungkol sa away at diretsyong naniningil para sa kanya. Natigilan si Cray sa biglaang pag-atake, kaya napaatras siya at kinakabahang lumingon si Tino, tinawag siyang master at tinanong kung nakita niyang nawala ang galit niya doon. Lumapit din si Ark at binati si Cray, dahil hinihintay niya ang kanyang pagdating. Hindi pa sana nila masisimulan ang clam meeting hanggang sa dumating si Cray dahil pareho siyang clam master at pinuno ng Grieving Souls. Lahat ng hindi pa nakakakilala sa kanya ay nabigla nang marinig ito dahil nangangahulugan iyon na dapat si Cray ang pinakamahalagang tao dito, gayunpaman. Lahat ng atensyon na nakukuha niya ay nasusuka siya kaya gusto na lang talaga niyang umuwi. Ilang taon na ang nakalilipas, nang unang dumating si Cray at ang kanyang mga kaibigan noong bata pa sa kabisera, nililinas nila ang lahat ng mga beginner vault sa record ng oras, ngunit may isang problema lang. Walang ideya si Cray sa kanyang ginagawa. Naligtas siya mula sa isang halimaw, at naisip ng kanyang mga kasamahan sa koponan na sinadya niyang ibaba ang kanyang bantay upang siya ay kumilos bilang Pain, at sumama siya dito, ngunit siya ay ganap na malapit ng Machamp. Lahat sila ay nagbahagi ng parehong pangarap na maging pambihirang mangangaso, ngunit hindi katulad ng iba pang lima, si Cray ay napakakaraniwan. Alam niyang maya-maya ay magiging pabigat siya sa party at ayaw niyang magalit sa kanya ang mga kaibigan niya dahil sa kahinaan niya, kaya nagdesisyon siyang umalis ng mag-isa. Gayunpaman, nang sinubukan niyang huminto, sa paanuman ay nauwi sa pagkakatalaga sa kanya bilang pinuno ng partido. Iyon ay kung paano siya nakarating sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang pinuno ng kanyang tunay na likas na matalino na mga kaibigan sa pagkabata, ngunit talagang nais niyang magretiro na lamang sa pagiging isang mangangaso. Hindi pa rin makapaniwala si Ruta at Greg na buong oras nilang kausap ang Clam Master, at habang nakaupo si Cray sa kanyang upuan, lumapit si Art at tinanong kung late na dumating si Cray dahil gusto niyang obserbahan ang karamihan bilang isa sa mga karaniwang tao. Tuldok, itinanggi ito ni Cray at sinabing na overslept lang siya, ngunit hindi nakikinig si Art at lubos na naniniwalang sinadya na dumating si Cray ng huli. Para sa ilang kadahilanan, kahit anong pilit ni Cray na ipaliwanag ang kanyang sarili, palaging hindi siya naiintindihan ng mga tao sa paraang nagpapaganda sa kanya kaysa sa tunay na siya. Hindi gusto ni Cain kung gaano kalapit si Art kay Cray, kaya gusto niyang paalisin ito sa clan, ngunit hindi iyon gagawin ni Cray. Si Tino ay isang level 4 na mangangaso na nagkataon na apprentice din ng isa sa mga kaibigan noong bata pa ni Case, si Liz, kaya madalas siyang nakikisama sa kanya. Tinanong ni Art si Cray kung mayroon siyang mabubuting kandidato para sa recruitment, ngunit sa totoo lang ay hindi na kailangang magdagdag ng anumang bagong miyembro sa clan sa ngayon. Bagamat dahil halos hindi na talaga nagre-recruit si Art ng mga bagong miyembro, sinamantala ni Cray ang pagkakataon at tinanong kung seryosong isa sa alang-alang ni Art ang anumang mga rekomendasyong gagawin niya. Sinabi ni Art na tatanggapin niya ang sinumang pipiliin ni Cray, at ito ay isang malaking sorpresa sa lahat, kaya sinubukan ng vice-kapitan na kausapin siya mula sa gayong padalos-dalos na desisyon. Gayunpaman, pinutol siya ni Art at sinabing sinumang pipiliin ni Cray ay karapat-dapat na sumali sa kanyang partido. Nagsimulang mamula si Tino dahil sa tingin niya ay nag-iisip si Art na irekomenda siya, ngunit hindi rin niya gusto ang kay Art dahil medyo naguguluhan siya kung tatanggapin o hindi. Bigla na lang lumabas sa harap ng crowd yung bata kanina na Gilbert ang pangalan,
and he is totally ready to beg if that it takes para matanggap ni Cray. Sinubukan ni Cray na pag-isipan kung magiging mabuting pipiliin si Gilbert o hindi, ngunit mabilis siyang sumuko dahil isa siyang kakilakilabot na hukom o karakter. Wala siyang ideya kung paano sasabihin kung ang isang tao ay magiging malakas sa hinaharap, kaya nagpasya siyang ipaubaya na lang ito sa puro swerte. Sinabi niya kay Gilbert na handa siyang magrekomenda sa kanya, ngunit mayroon siyang isang kondisyon bago iyon. Bilang isang mangangasu, ang pinakamahalagang bagay ay siguraduhin palagi kang mananalo. Kung kulang siya ng lakas, malalagay niya sa panganib ang kanyang mga miyembro ng partido, kaya gusto ni Cray na ipakita niya na may kakayahan siyang laging manalo. Gayun din, mula nang simulan ni Cray ang kanyang karera bilang isang mangangasu, hindi pa siya natatalo noon. Bagaman iyon ay dahil hindi pa siya aktwal na nakalaban. Gayunpaman, tinanggal ni Cray ang isa sa kanyang mga artifact ng singsing at ibinalita sa bawat mangangaso dito na ang unang taong magpapakita ng singsing na ito kay Ark ay tatanggapin sa kanyang partido, at sa gayon ay itinapon niya ang singsing sa ligaw upang panuurin ang kaguluhan. Ang unang nakakuha ng singsing ay si Gilbert, ngunit hindi yun nagtatagal dahil wala pang isang segundo. Tumalon si Tino sa kanya at pinaluhod ng gusto ang kanyang mukha na siya ay naipadala sa buong silid. Malamang na kailangan ni Gilbert ng doktor ngayon, ngunit walang nakatutok sa kanya sa ngayon dahil ang singsing ay kasalukuyang gumugulong sa sahig. At habang ang lahat sa una ay nag-aalangan na kumilos, hindi rin nagtagal bago silang lahat ay nagsimulang mag-away dahil dito. Sa puntong ito, nagpasya si Cray na umalis, at kahit na nawasak ang bar sa kanyang pag-alis, sinabi niyang hindi niya ito problema at uuwi. Gayunpaman, kinaumagahan ay naging problema niya ito habang ang laban sa bar ay gumawa ng mga balita sa harap ng pahina. Tila, ang buong lugar ay pinatag dahil sa labanan, ngunit sa kabutihang palad ay walang mga sibilyan na nasawi sa pagtatapos ng araw. Gayunpaman, bilang resulta ng mga kaganapan, sinabi sa kanya ni Eva na ang Explorers Association ay gustong magkaroon ng pribadong pagpupulong sa kanya, at alam na ni Cray na ang ibig sabihin ay sisigawan nila siya. Tinanong niya kung paano kinuha ni Ark ang balita, at sinabi sa kanya ni Eva na talagang kinuha ito ni Ark ng maayos at tinawanan ito. Dahil malamang na hindi galit si Ark, gusto ni Cray na samantalahin ang kanyang magandang kalooban at ipadala sa kanya ang bill para muling itayo ang bar pati na rin hilingin sa kanya na pumunta sa pagpupulong sa association, ngunit ipinaalam sa kanya ni Eva na ang pulong ay partikular na sinadya para sa kanya, kaya walang paraan na makaalis siya sa pagkakataong ito. Kahit na subukan niyang huwag pansinin ito, ang manager ng association, si Ark ay hahabulin lang siya tulad ng palagi niyang ginagawa kaya't si Cray ay sumuko at pumayag na pumunta. Ngunit gagamitin niya ang kanyang lihim na sandata upang matapos ito sa lalong madaling panahon. At ang lihim na sandata na iyon ay ang mag-grovel at humingi ng tawad. Naninindigan din siya na ang tanging pinsala ay sa bar at dahil walang nasaktan, at ang may-ari ng bar ay binayaran upang masakop ang pag-aayos ng bar, hindi na dapat magkaroon ng anumang mga issue. Hindi pa man lang nagkakaroon ng pagkakataon si Ark na sigawan si Cray, ngunit matapos makitang humingi ng tawad si Cray, hinayaan na lang niya ito sa ngayon. Gayunpaman, kahit na walang anumang opisyal na reklamo laban sa kanya, kailangan pa rin niyang panagutin ang kanyang mga aksyon, kaya naman binibigyan siya ng quest ni Gark at wala siyang karapatang tumanggi. Nakukuha ng asosasyon ng lahat ng uri ng paghahanap para sa mga mangangaso, ngunit sa napakaraming dami, tiyak na mayroong mga pakikipagsapalaran na napakahirap o napakaliit na babayaran na walang gustong gawin ang mga ito. Ang mga pakikipagsapalaran na ito ay tinatawag ng mga mangangaso na mga gawaing bahay at talagang ayaw ni Cray na harapin ang isa sa mga iyon, kaya sinubukan niyang gumawa ng isang aksyon at sinabing siya ay masyadong mahalaga upang maipit sa isang gawain. Gayunpaman, si Gark ay hindi hinahayaan siyang makaalis dito, kaya napilitan siyang pumili ng isa. Binuksan ni Cray ang quest book at sinimulang tingnan ito para sa pinakamadaling quest, at sa lahat ng available, ang pinakamababang level ay 3, kaya pinili niya yon. Pinaplano niyang itapon na lang ang trabaho kay Ark, ngunit nang hanapin siya nito, ipinaalam sa kanya ni Tino na kasalukuyang wala si Ark para makipagpulong sa ilang maharlika. Mawawala siya saglit at walang ibang tao dito, kaya wala siyang maraming pagpipilian upang itapon ang kanyang trabaho. Noon lang, napansin niyang suot na ni Tino ang kanyang singsing, ibig sabihin siya ang nanalo sa kanyang munting laro kahapon, ngunit bukod doon, tinanong niya ito kung libre siya sa ngayon. Nasa sabik si Tino dahil sa palagay niya ay gusto niya itong anyayahan sa isang petsa, ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinabi nito sa kanya na mayroon siyang paghahanap para sa kanya. Agad siyang tumakbo palayo, ngunit kahit na siya ay mabilis, Cray has his ways of catching up to her. Ipinatawag niya ang kanyang naka-chain na aso, si Silver, at inutusan itong hulihin si Tino, at hindi nagtagal,
itinali siya ni Cray sa isang upuan para mapag-usapan niya ang paghahanap sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya dahil gusto lang niyang makipag-date kay Cray, ngunit ngayon ay pinipilit niya itong gawin ng mag-isa. Tinanong ni Cray kung ang problema ay ayaw niyang gawin ito ng mag-isa, at sumagot si Tino na hindi siya tutol sa ideya kung sasama si Cray sa kanya. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na kailangang gumawa ng aktwal na trabaho si Cray, kaya sa halip ay pinili niyang ipadala si Tino sa misyon kasama ang isang grupo ng mga mangangaso na nakilala niya kahapon. 6 na taon na ang nakalilipas, nang unang dumating ang partido ni Cray sa Kapitolyo, papasok na sana sila sa association para opisyal na magparehistro bilang mga mangangaso, ngunit nag-isip si Cray nang makarating sila sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Luke na huwag nang mag-alala tungkol dito dahil siya ang nagmungkahi na dapat nilang layunin na maging pinakamahusay sa Kapitolyo, ngunit hindi nag-aalala si Cray sa lakas ng kanyang kaibigan. Nag-aalala siya dahil alam niyang itaboy lang niya ang mga ito. Sinabi sa kanya ni Luke na ihinto ang pagsasabi ng mga kalokohang bagay at kinuha sa kanyang sarili na buksan ang mga pintuan ng association at ipahayag na siya ang pinakamalakas na eskrimador sa mundo. Sinundan ni Liz na nagpahayag na siya ang pinakamalakas na magnanakaw sa mundo. Wala nang babalikan pagkatapos ng napakagandang pasukan, kaya pumunta si Cray sa reception desk para irehistro ang kanyang party, ngunit gusto niyang pagsisihan ng mga ito ang pagpili sa kanya bilang kanilang pinuno, kaya kapag siya ay hilingi na pumili ng pangalan para sa kanyang partido, nagpasya siyang pumili ng isang bagay na nerbyoso at tinawag ang party na Grieving Soul ng walang dahilan. Inakala ng iba sa party na ang pangalan ay masyadong madilim, ngunit nang subukan ni Cray na gamitin ang kanyang masamang kahulugan sa pagbibigay ng pangalan bilang isang dahilan upang huminto sa pagiging pinuno, lahat sila ay nagbago ng kanilang tono at sinabing gusto nila ang pangalan. Bumalik sa kasalukuyan, nagpatawag si Cray ng isang pulong kasama ang lahat ng mga taong gusto niyang i-offload ang kanyang trabaho at hindi pa rin makapaniwala si Greg na si Cray talaga ang guildmaster ng Grievers. Kahit mahirap paniwalaan, kinumpirma ni Cray ang kanyang posisyon, ibig sabihin, siya rin ang kilalang Thousand Tricks na narinig ng lahat. Sa asosasyon, kapag ang isang mangangaso ay nakamit ang isang tiyak na antas ng tagumpay at prestihiyo, sila ay binibigyan ng mga espesyal na pangalan at karaniwang nagiging mga kilalang tao. Sa wakas, si Cray ay kasama si Thousand Tricks bilang kanyang pangalawang pangalan, ngunit tumanggi si Gilbert na maniwala na nagsasabi si Cray ng totoo dahil ang Thousand Tricks ay sinadya upang maging pinakamalakas na tao sa kabisera at si Cray ay mukhang hindi man lang siya nagsasanay. Agad na sinimulan ni Tino na ipagtanggol si Cray at sinabing si Gilbert ang napakahina upang unawain ang kapangyarihan ni Cray. Bagaman walang ideya si Cray kung anong kapangyarihan ang sinasabi nito dahil tinawag lamang itong pinakamalakas na pasasalamat sa kanyang mga kaibigan na patuloy na nagbibigay sa kanya ng hindi nararapat na papuri. Bukod doon, tinanong ni Cray kung gusto ni Gilbert at ng iba pa na tanggapin ang trabaho. Ngunit tumanggi si Gilbert na tanggapin ang kahilingan mula kay Cray dahil hindi pa rin siya naniniwala na si Cray ang pinakamalakas sa lungsod. Sinubukan ni Greg na pigilan si Gilbert na magsalita dahil sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari kung ang pinakamalakas na tao sa kabisera ay magagalit, ngunit walang pakialam si Gilbert at itinaas ang kanyang mga daliri sa ilong ni Greg. Dahil parang ayaw ni Gilbert na makisali, sumuko na lang si Cray sa pagsisikap na kumbansihin siya at lumipat kay Greg. Mas masaya si Greg na tinanggap ang hiling ni Cray, kaya si Ruta na lang ang natira. Dahil ang quest ay mapupunta sa Lobo Den, naisip ni Cray na ito ay magiging perpekto para sa kanya dahil sinusubukan na niyang alisin ito. Si Ruta ay hindi eksakto na natuwa sa pagpili ng kanyang kasama sa koponan, ngunit sinabi niya na sasama siya dito. Natuwa si Cray na marinig iyon, kaya sinabi niya kay Tino na kung kailangan niya ng karagdagang tulong, maaari niyang hilingin sa ibang tao mula sa angkan na sumama sa kanya. Nakiusap si Tino kay Cray na sumali na rin sa team, ngunit agad itong tumanggi. Ngayong naayos na niya ang usapin ng partido ni Tino, tumalikod si Cray para umalis, ngunit hindi nagustuhan ni Gilbert ang katotohanang hindi siya pinapansin ni Cray, kaya nagpasya siyang hamanin si Cray sa isang tunggalian, at kung siya ay matalo, sasali siya sa pangkat. Kinamumuhian ni Cray kapag hinahamon siya ng mga tao, kaya gumawa siya ng isang simpleng solusyon at pumayag sa tunggalian, ngunit sa kondisyon na si Tino ang lalaban sa kanyang lugar. Ayos naman si Tino sa pag-aayos dahil malaki ang asar niya kay Gilbert dahil sa pangahas niyang insultuhan at tanungin ang kanyang amo, ngunit ginagamit din niya ang pagkakataon na ipakita kay Cray kung gaano siya ka-flexible sa napakagandang anggulo ng camera. Maaaring si Gilbert ay nasukol sa mukha ni Tino kahapon, ngunit sinabi niya na siya ay nahuli lamang at hindi na siya matatalo sa kanya sa pangalawang pagkakataon, at kapag natalo na niya si Tino, susunod siya para kay Cray. Nagsisimula ng menos si Cray at walang balak makipag-away sa kahit anong dahilan ngayon,
Ngunit dahil mukhang confident si Gilbert, ipinaalam sa kanya ni Cry na si Tino ay level 4 na katulad niya. Idinagdag pa ito ni Tino sa pagsasabing walang paraan na matatalo siya sa isang tulad niya at upang igiit ang kanyang pangangibabaw, ibinagsak niya ang kanyang mga sandata sa lupa. Nagsisimula ng mag-alala sina Ruta at Greg dahil kahit na mas malakas si Tino, ang pakikipaglaban ng walang armas ay maglalagay sa kanya sa isang malubhang kawalan. Sa normal na kalagayan, mananalo si Tino sa laban na ito dahil kahit na pareho silang nasa parehong antas, nakuha ni Tino ang lahat ng kanyang antas sa mga solong misyon, at marami siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga tao, kaya dapat siyang manalo kahit wala siya armas, ngunit si Gilbert ay nagtataglay ng Perpetual Flamed Sword, at iyon ay sapat na ng isang wildcard para ibigay ang kaliskis sa kanyang pabor kung gagamitin niya ito ng tama, o kung hindi niya ibinato ang kanyang espada at nagpas siyang lumaban ng walang kamay. Pati na rin. Walang pag-aalinlangan na iyon ay isang paipang hakbang, ngunit tumanggi si Gilbert na tingnan siya ng masama, kaya gusto niyang lumaban sa pantay na termino bilang Tino. Alam na ngayon ni Tino na siguradong maaari siyang manalo, kaya sinabi niyang gusto niyang kumuha ng ice cream kasama si Cry pagkatapos niyang bugbugin si Gilbert, at nang magsimula ang laban, sumugod siya at hinampas ang mukha ni Gilbert. Naiwasan niya ang unang strike, ngunit nataman pa rin siya ng isang sipa sa mukha na nagpapalipad sa kanya tulad ng huling pagkakataon. Mukhang tapos na ang laban, ngunit sa kanyang kredito, bumangon si Gilbert at muling naninangil upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Wala siyang masyadong ginagawa at nasakal agad, pero at least may espiritu siya. Bagaman kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na gawin iyon, sa kalaunan ay nakawala si Gilbert mula sa pagkakahawak ni Tino. Gayunpaman, agad siyang natambas sa lupa sa pamamagitan ng isang tadtad sa likod ng ulo. Tiyak na hindi na siya babalik sa pagkakataong ito, kaya nagsimulang magdiwang si Tino at nagpasalamat kay Cry sa pagtulong sa kanya na maging napakalakas kahit na hindi talaga gumawa ng kahit ano si Cry para sanayin siya. Si Greg at Ruta ay naiwan sa lubos na hindi makapaniwala sa katotohanang napakalakas ni Tino at hindi kayang harapin ni Gilbert ang realidad na may mas malakas pa sa kanya. Mula pa noong araw na una siyang nakapulot ng espada, alam na ni Gilbert na siya ay nakatakdang maging isang mangangaso. Habang siya ay nagsasanay, natagpuan niya ang kanyang sarili na nalampasan ang mga antas ng kasanayan ng mga profesional na eskrimador ng madali, at nang sa wakas ay tumanda na siya upang magparehistro bilang isang mangangaso, pumunta siya sa kabisera at bumuo ng isang maliit na partido upang simulan ang paglilinis ng mga vault. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakatikim ng pagkatalo, ngunit kahit na hindi siya nito gusto, maa-appreciate ni Tino na si Gilbert ay isang malakas na eskrimador, kaya't hinikayat niya itong kunin ang kanyang espada kung gusto nitong magpatuloy sa pakikipaglaban. Tumanggi si Gilbert dahil sa kanyang pagmamalaki at nabigo si Tino dahil ang hanggal na pagmamataas na ganoon ay mapapapatay lamang siya. Kahit na ayaw aminin ni Gilbert, tama si Tino, at kung totoong laban ito, ilang beses na sana siyang pinatay ngayon. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na hindi siya kasing lakas ng inaakala niya, ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ni Cry at nahulaan na si Gilbert ay dapat na umalis sa kanyang dating partido dahil sa kawalang interes at lakas. Nagulat si Gilbert dahil ganap na tama si Cry at ipinaliwanag ni Cry na may katulad na isyu ang lumitaw sa kanyang partido, bagaman hindi siya umalis dahil dito kahit na gusto niya. Hindi ito nauunawaan ni Gilbert na nangangahulugan na labis na nalampasan ni Cry ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa Grieving Soul, ang pinakamalakas na partido sa kabisera, at nagbibigay ito sa kanya ng isang ganap na bagong pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinakamalakas. Pagkatapos ay napansin ni Cry ang espada ni Gilbert at binigyan ito ng mahinang pagtap para makita kung ano ang magagawa niya. Nagsisimulang bumuhos ang apoy mula rito sa utos ni Cry at namangha si Gilbert dahil sa lahat ng oras na taglay niya ang espada, hindi pa niya nagawang bumunot ng apoy na kasing laki ni Cry, lalo pang hindi na-control ito hanggang sa lawak na ito. At hindi na kinailangan pang hawakan ni Cry ang espada sa hawakan para magawa ito. Sa mundong ito, ang monomaterial ay isang pangunahing sangkap, at habang ito ay nasa lahat ng dako, hindi ito makikita ng mata. Gayunpaman, sa loob ng mga treasure vault, ang monomaterial ay pinalamutian sa lahat ng uri ng pisikal na anyo, bagamat marami pa rin tungkol dito ang hindi nauunawaan. Ang White Wolf's Den ay isa sa mga treasure vault na ito, at sinasabing ang mga lobo na multo na babad sa dugo ay namumulaklak sa loob nito, kaya't natutuwa si Cry na ipinadala niya ang iba pa at hindi na kailangang bumaba doon mismo. Tinanong siya ni Ava kung sigurado ba siyang magandang ideya na magpadala ng mga bag itong mga ngaso sa Wolf's Den, ngunit naniniwala siyang maayos ito dahil level 3 pa lang ang den, at silang apat ay medyo sanay.
Isa pa, gusto niyang pasalamatan si Ava para sa impormasyong ibinigay nito sa kanya tungkol kay Gilbert dahil talagang nakakatawang makita ang reaksyon nito ng random na nahulaan ni Cry ang isang grupo ng mga bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Natutuwa siyang makapaglingkod siya, ngunit narinig din niya ang tungkol sa paraan ng paggamit ni Cry sa relic ni Gilbert ng walang kahirap-hirap, at gusto niyang malaman kung paano niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Cry na ang relic ay isang tapat na uri na agad na nakontrol ni Cry. Maging si Gilbert ay walang karanasan dahil nagamit niya ito ng walang gaanong pagsasanay, kaya hindi iniisip ni Cry na ganoon kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Gayunpaman, wala nang higit na mahal si Cry kaysa sa pagkolekta ng mga relic kung seryoso niyang isasaalang-alang ang paghiling kay Gilbert na ibenta sa kanya ang espada, ngunit agad itong isinara ni Ava dahil patuloy na gumagastos si Cry ng 1 tonelada ng kanyang budget sa pagkolekta ng relic. Napakalaki na ng kanyang koleksyon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto pa niya ng isa pa sa una. Ipinaliwanag ni Cry na ang bawat relic ay natatangi sa sarili nitong paraan, kaya kahit na mayroon siyang higit sa 20 relic ring mag-isa, maaari siyang gumamit ng higit pa. Napagtanto ni Ava na hindi siya nakakalusot sa kanya, ngunit kahit na siya ay may malaking kita, hindi niya maaaring ipasa sa kanya ang lahat ng ito sa mga relic. Ang lahat ng kita ng nagdadalamhating Soul Party ay pantay-pantay na hinahati sa mga miyembro anuman ang mga kontribusyon, kaya sa kabila ng katotohanang halos walang ginagawa si Cry, nakakakuha pa rin siya ng matabang sweldo sa pagtatapos ng buwan. Ayaw isuko ni Cry ang kanyang pagkolekta ng relic, kaya nang mapansin niyang kailangang singilin ang isa sa kanyang relics, ginamit niya ito bilang dahilan para umalis sa usapan. Pumunta siya sa isang miyembro ng asosasyon at humingi ng kaunting tulong sa pagsingil sa kanyang relic ng magic, at masaya silang tumulong dahil napakarami ang ginagawa ni Cry para sa kanila. Habang sinisingil ang relic ni Cry, sinabi ng lalaki kay Cry ang tungkol sa isang rogue phantom na lumitaw sa kalsada sa Hilaga at some iris sa isang caravan. May 3 level 3 na mga ngaso na nagbabantay sa caravan, kaya't ang multo ay dapat na isang malakas, at ang mga third order knight ay nagre-recruit na ngayon para sa isang extermination party. Ang mga ulat ay nagsasabi na ang multo ay isang lobo at ang lokasyon ay hindi malayo sa Puting Lobo Den, kaya malamang na doon ito nanggaling. Malamang na nagkaroon ng malawakang pangingitlog ng mga lobo, kaya ibig sabihin ay ang lungga ay ganap na gumagapang kasama ng mga kaaway habang nagsasalita sila at sino mang hindi mapalad na bumaba doon ay magkakaroon ng masamang oras. Sinubukan ni Cry na iwaksi ang kanyang mga pag-aalala at iniisip sa kanyang sarili na marahil ay maayos ang party ni Tino. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang mag-usap ang mga taong kasama niya kung paano lumakas ang mga halimaw sa Puting Lobo kamakailan, kaya napag-isipan ng asosasyon ng pagtaas ng antas ng banta dito. Sa katunayan, nawala ang party ng isang level 5 Lancer sa vault na iyon, kaya walang paraan na kahit sinong mas mababa sa level 5 ay makakayanan ito. Siguradong nag-aalala ngayon si Cry at nagpasyang tingnan ang quest na natanggap niya kanina. Ngayon lang niya napagtanto na ililigtas niya ang nasabing level 5 Lancer at ang kanyang partido. Dapat talaga niyang basahin ang mga detalye ng paghahanap bago ipadala si Tino at ang iba pa doon, ngunit huli na para tawagan sila pabalik ngayon. Nakita ng iba sa hapag na kakaiba ang kilos ni Cry, kaya tinanong nila siya kung may mali at sinabi niya sa kanila na pinababa niya talaga si Tino sa Puting Lobo. Natakot ang dalawa na pinadala ni Cry si Tino, na level 4 lang pababa sa isang vault na hindi kayang talunin ng level 5 party. Inaakala nilang alam nila kung gaano ito kadelikado at pinababa siya doon bilang bahagi ng kanyang pagsasanay dahil anong klaseng irresponsibleng guro ang magpapadala sa kanyang estudyante sa isang nakamamatay na misyon na tulad nito nang hindi muna nagsasaliksik. Biglang bumangon si Cry at sinabing may apurahang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Sa sandaling makapasok siya sa mga bulwagan, nagsimula siyang magkaroon ng panic attack at sinubukang i-rationalize ito, na sinasabing si Tino ay sanay, kaya't maaari niyang mahawakan ito at si Gilbert ay halos katumbas ng lakas sa kanya hanggat ginagamit niya ang kanyang apoy. Espada. Gayunpaman, natatandaan ni Cry na naubos niya ang lahat ng kapangyarihan at ang espada noong ginagawa niya ang kanyang demonstrasyon. Kaya kung hindi ito na-recharge ni Gilbert pagkatapos, ang espadang iyon ay karaniwang walang silbi. Habang si Tino at ang iba pa ay papalapit sa Puting Lobo Den, nagsimula silang makadaman ng isang mapanganib na aura kahit na hindi pa sila nakakarating sa yungin. Inaasahan ni Tino na may mangyayaring ganito dahil si Cry ang nagpadala sa kanya sa misyon na ito, kaya naman nagsulat siya ng testamento kung sakaling mamatay siya. Bagamat sigurado siyang hindi siya mamamatay dahil lahat ito ay ganap na kinakalkula ni Cry. Naniniwala siya na ang katotohanang pinili sila ni Cry na sumama sa kanya sa misyon na ito ay dapat ding pinag-isipang mabuti, ngunit hindi iniisip ni Greg na posible iyon dahil kahapon lang sila nakilala ni Cry.
Sumang-ayon si Gilbert na hindi malamang, ngunit hindi niya lampasan si Cry upang makapagsaliksik sa kanilang lahat bago pa man sila magkakilala. Sa katunayan, ang buong pangyayari sa pub ay malamang na bahagi rin ng kanyang plano, kaya kahit na ang misyon na ito ay maaaring higit sa kanilang pangunguna, sigurado si Tino na hindi sila basta-basta ipapadala ni Cry sa isang misyon na wala na silang pag-asa na mabuhay. Sa kasamaang palad, iyon mismo ang ginawa ni Cry at siya ay nababaliw dito. Nagpasya siyang pumunta at iligtas sila mismo, kaya pumasok siya sa kanyang nakatagong silid at sinimulang kunin ang lahat ng mga labi na maaari niyang dalhin. Sa kanyang pag-alis, nakita siya ni Ava at ipinapalagay din niya na sinadyang ipadala ni Cry si Tino sa mapanganib na misyon na iyon para lang subukan siya. At habang hindi niya sinasadyang binalak ito para hindi siya malagay sa panganib na mamatay, dapat ay bahagyang nag-aalala pa rin siya kaya susuriin niya ang mga ito. Napansin pa niya na dala ni Cry ang Shrine Relic ni Shitorai, na teknikal na labag sa batas ng imperial na taglayin, ngunit hindi niya alam kung ano ang kakaharapin niya, kaya gusto niyang maging handa. Nag-abot siya sa balkonahe at nilagyan ng wingsuit relic, para makapunta siya sa White Wolf Den sa lalong madaling panahon. At sa pag-alis niya, umaasa si Ava na makakabalik siya ng maayos, dahil ang huling taong gumamit ng wingsuit na iyon ay namatay pagkatapos bumagsak ang ulo sa dingding. Ito ang pagtatapos ng episode 2. Mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na bahagi.